Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ay nako! Anyway, bago natin na pag-usapan kung paano po nang gigigil dahil nga po na budol. Itong mga Duterte dito nga po sa pinakaunang inihaying impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos. Hindi ba't mas nauna din kayong nabudol nito? Ni Alpotera. Di ba? Nagpapanggap na nurse. Itong si Alpotera. Pero ang totoo, ni-reveal ni Marlica na hindi naman pala totoong nurse itong si Alpotera. Di ba? O binudol kayo sa signature campaign. O bakit? Kasi in the first place, kahit mangalap sila ng perma, hindi naman mapapalaya itong si Digong. Oo, tas pinirahan pa yung mga OFW. Oo. At mas binudol kayo dahil yung totoong amo nito, si LRY, si Leo. Oo. Mga minamahal, si Leo yung amo nito na sumisip-sip kay F. Eliza Araneta Marcos. Diba? Yan yung amo ni Alpotera. Mas lalo kayong binudol nito. Yung nagbigay sa inyo ng kotse para sa signature campaign ni Digong, hindi pala rehistrado, mas yun yung totoong budol. Diba? Tapos ngayon magagalit kayo sa isang lawyer. Ito kasi yung post niya, ni Pulong Duterte, mga minamahal. Actually, tawang-tawa talaga ako dito, sa ginagawa nila, mas ang dami namang nambubudol dyan sa inyo, ba't di nyo, diba? Ba't di nyo puksain? Ito, budol to. Si Roque, budol yan. Diba? Oh, si Leo Ray, budol din yun. Ba't di nyo yun puksain? Ang pinupuksa nyo, yung nagtatanggol tuloy sa inyo. Diba? Yan naman yung gusto nyo, diba? Mag-file ng impeachment complaint against kay President Bongbong Marcos. Meron nang nag-file meron nang nag-endorse. Bakit galit na galit pa din kayo? Diba yun naman yung gusto ninyo, ma-file si PBBM ng culpable violation, ano pa ba yung ipa-file? Betrayal of public trust. Ano pa ba yung mga gusto nilang ma-file kay President Bongbong Marcos, mga minamahal? Yung allegedly na kinidnap daw ni PBBM, itong si Digong. Diba yan naman yung gusto nyong i-file? O yun yung i-file ni Atty. Andre De Jesus. So bakit ngayon galit na galit kayo? Diba? Kung budol si Andre De Jesus, mas lalong budol to. Oo. Diba? Ito yung binibigyan ng pondo ni Leo Ray. Oo. Para... Diba? Yeah. Magkaroon ng rally against kay President Bongbong Marcos. Pero itong si Leo Ray, namamangka sa dalawang ilog, yan yung totoong budol. Yung mga nandyan sa loob ninyo, well, ano pa ba nga asa natin? Magugulo sila. Anyway, ito yung sabi ni Pulong. Sabi niya, pastilan, ang kalibutan gamayra kaayo. Ang abogado nga nag-prepare sa impeachment complaint naging endorse ni Kong Nisay kontra kay BBM maupod jay ang abogado ni Lisa nga nag-file og disbarment complaint bato kan Glenn Chong. So, Tagalog natin mga minamahal itong sinabi ni Pulong Duterte. Sabi niya dito, pastilan, ang mundo ay maliit lang. So, ang abogado nag-prepare ng impeachment complaint na inendorso ni Congressman Nisay laban kay Marcos. Yan po ang abogado ni Lisa na nag-file ng disbarment complaint laban kay Glenn Chong. Tinagalog ko na kasi si Mima, alam niyo naman, tayo po ay Bisaya. Pero ang namin is Nortehano, Waray. Pero naintindihan ko yung ibang sinasabi dito. Kasi iba yung language ng Waray, iba yung language ng Bisaya, iba yung language ng taga-Tacloban, iba yung language ng nasa Mindanao. Yan. Anyway, sabi niya, unsa man ni conflict of interest or political multitasking, opposition sa buntag, defender sa hapon, impeach sa left hand, disbar sa right hand, world class gymnastics. Sabi niya, ano na naman to? Conflict of interest or political multitasking? Opposition sa umaga, defender sa hapon, impeachment sa kanan, disbar sa kaliwa. World-class gymnastic, kumbaga multitasker, mga minamahal. Itong nag-file ng impeachment complaint laban kay PBBM. Kasi sa mga hindi nakakaalam, ito yung balita from defender to complainant, lawyer who filed impeachment versus Marcos also defended F. Eliza. So sinabi po yan ni Iris. Itong abogado na to ay
abogado ni F. Elisa nung nag-file ng disbarment case laban kay Glenn Chong, 'di ba? So, kung budol to, edi nabudol niya si Nisa eh. Ganun ba 'yon? Ay, naka. Anyway, continue tayo. So, alam naman natin na isang impeachment complaint lamang ang pwedeng ma-file laban sa isang impeachable official. Mga impeachment cases na ganito ay walang ibang purpose kundi ang idepensa ang isang impeachable official laban sa totoong impeachment cases. Pag ma-dismiss ang isang impeachment cases, isang taon na naman ang hintayin para muling mag-file ng panibagong impeachment complaint. So, ngayon, kinakabahan sila. Kasi baka pag kinuha yan ni Luistro, ay wala na. Oo, matik na. Pag kinuha yan ni Luistro, tinanggap yan ni Luistro, ay matik na mga minamahal. Eh, pag wala namang nakita, syempre madami pa yung hearing na mangyayari dyan eh. Pag wala namang nakita na ka-impeach, ay 1-year rule bar. Oo, next year na naman sila makakapag-file ng impeachment. So, wala na. Pero kasi ito yung punto ko. Di ba yung gusto nyong ma-file kay President Bongbong Marcos, ito, pakita natin ito yung gusto nyong ma-file kay PBBM eh. Wait lang. Ito yung gusto nyong ma-file. I-file din naman ng tama ni ni Attorney De Jesus, pero magaling silang lumaro Oh, yan over alleged graft corruption, culpable violation of constitution and betrayal of public trust. Tama naman yung i-file Oo, 'di ba yan yung bintang ninyo? Magnanakaw si PBBM, bangag si PBBM, inaresto niya itong si President Duterte na walang valid Philippine warrant. Tama naman So, ano yung pinuputak ng mga butchi ninyo? Masyado kasi kayong double standard eh. 'Di ba? Kinakabahan yung mga yarn. Sabi dito, kung mauni klase sa public interest, unsa na lang sa private interest. So kung ganito ba yung klase ng public interest, ano na lang sa private interest. Samantalang, yan, balik na sa tinuod nga pangutana nga gusto kayong likayan sa bangag admin. So ito, ibalik natin sa totoong issue na gustong iwasan ng bangag administration. Sabi niya, asa na investigasyon flood control corruption. Katong may klarong ebidensya, katong bilyon na ginamit sa baha, pero katong bilyon ang ginamit pero baha gihapon. Katong apilang presidente, iya paryente o iyang kaalyado sa kongreso. So, sa madaling sabi, nasa na yung investigasyon sa flood control? Di ba pinapapunta ka, ba't di ka pumunta? Paano namin malalaman? Paano natin malalaman na wala kang kinalaman? Magtatanong ka, ginamit ng pera pero baha pa din. Kaya nga pinapapunta ka para malaman natin kung saan mo din ginamit yung pera ng taong bayan. Huwag kang selective Kala mo wala kang ninakaw di umano O sabi niya, asa na yung investigation sa flood control corruption? May mga klarong ebidensya ba? Bilyon yung ginamit pero binabaha pa din? Yung mga kasamahan, kaalyado, bakit parang hindi sinasama sa issue? So, kita naman daw sa papeles, kita naman sa mga pangalan, kita naman sa mga pattern. Ikaw sana nag-imbestiga. Di ba? Puro investigasyon, diversion, unginserved, impeachment na lutong Macau, disbarment na pang sideline press ko na walay katapusan. Sabi niya puro investigasyon, diversion, 'di ba? Impeachment na lutong Macau, disbarment na pang sideline press ko na walang katapusan. Wow sama mo nga, inamin niya na mayroong corruption sa DPWH pero hindi niya naman inasikaso, wala nang nakulong Tingnan niyo nga dito kahit papaano mayroong usad. Diba? Si Bong Revilla, kulong na. Malapit na din yan si Jingo Estrada. Ano pa ba? Diba? Kung seryoso kayo sa corruption, doon kayo sa may ebidensya. Kung seryoso kayo sa accountability, doon kayo sa may pera ng bayan na nawawala. Pero kung drama lang ang hanap, sige, impeachment ang props, disbarment ang sideshow. Ayaw ninyo himuag bag-o nga katawhan. Kabalumi kunos a hostisya o kunos a scripted distraction. So sabi niya, wag niyo kami ginagawang bobo. Alam niya, hindi kami mga pinanganak kahapon. Alam namin kung ano yung
hustisya, sa scripted at distraction. The people are not blind, they are just tired of being played. Istorya, tama naman. Hindi naman bulag ang mamamayang Pilipino. Kaya nga, tingnan ninyo, pinupush to ni PBBM itong ma-impeach yung kapatid mo kasi magnanakaw din yun di umano. Diba? They are just tired of being played. They are just tired of being played. Kaya nga pagod na kami sa panahon ninyo kasi pinaglaruan nyo kami. O diba, nagbaback to you din sila mga minamahal. Anyway, i-push ang impeachment laban dito kay Sara Duterte. Diba? Nang nag-endorse na si Atty. De Jesus. Salamat, Atty. De Jesus. Ang galing yung lumaro. No? So, mas nakalino sila F. Elisa kung gano'n, naisahan kayo. Anyway, mga minamahal, yun po. Pahingin lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe. And always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.